So what's up sa inyo katupange boys and girls? Sa loob ng nakalipas na 12 taon, ang Ateneo Women's Volleyball Team ay naitatag bilang isang malakas na puwersa sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang Ateneo ay nahihirapang manatili sa gitna ng mas malalakas na kalahok sa mga naunang season ng liga. Sa pagdating ng Fabulous 5 o Fab 5 sa UAAP Season 71, sina Jem Ferrer, Zee Gervasio, Gretchen Ho, Filica Inglet Cayetano, at Ailise Nakachi ay nagdala ng bagong yugto ng kompetisyon para sa Ateneo sa Women's Volleyball Tournament. Sa kasaysayan bago ang debut ng Fab 5, ang Lady Eagles ay unang nakaranas ng paglalaro sa Final Four noong Season 70. Bagamat may tagumpay, may ilang mga veteranong manlalaro sa team ang magtatapos na sa taon na iyon na nangangahulugang kinakailangang baguhin ang koponan para sa Season 71. Dahil sa momentum ng Ateneo Women's Volleyball Team mula sa Season 70, kinuha si Roger Gorayeb bilang head coach upang baguhin ang women's volleyball program. Upang punuan ang kanyang halos walang laman na roster, hinanap ni Gorayeb ang mga standout ng palarong pambansa na sina Gervasio, Ferrer at Kainglet Cayetano, pati na rin si Nakachi mula sa Batangas. Samantalang si Ho ay sumubok at na-recruit ni Gorayeb sa ilalim ng isang atletikong scholarship. Bagamat may promising na batang koponan na puno ng mga standout mula sa high school, hindi nakapasok ang Ateneo Women's Volleyball Team sa Final Four sa Season 71. Gayunpaman dinala ng Fab 5 ang Lady Eagles sa 6-8 win-loss record na nagpapakita ng malaking pangako sa kanilang atake at kakahayan sa laro. Sa bahagi ng atake, tinulungan ni Kainglet Cayetano at Gervasio ang Ateneo sa kanilang kapangyarihan sa atake at ang huli ay kilala rin sa kanyang mapanganib na jump serves na nag-iwan ng depensa ng kanyang mga kalaban sa kalituhan. Bukod sa pag-spiking, si Ferrer bilang pangunahing setter ay gumawa ng magaling na mga play sa kanyang mahusay na pag-set at magandang kumpiyansa sa kanyang mga spiker. Bagamat mayroong loaded na opensa ang blue and white, kulang ang depensang kahusayan ng Ateneo sa net. Samantalang mayroon ng mas mataas na mga manlalaro sa ibang paaralan, umaasa ang Lady Eagles sa middle blockers na sina Ho at Nakachi na parehong may taas na 5'8". Sa pagsusumikap na mapunan ang kakulangan ng taas sa net, inirecall ni Ferrer kung paano nagtrabaho ang Lady Eagles sa kanilang floor defense. Para kay Coach Roger, ang focus sa oras na iyon ay palakasin ang defense namin sa sahig. Bagamat nahihirapan ang blue and white sa depensa, nagtagumpay ang Lady Eagles laban sa mga volleyball giants tulad ng De La Salle University o DLSU at Far Eastern University o FEU na pinaikli ang marami sa kanilang mga laro sa 5 set. Sa kabila ng mababang 5th place finish ng blue and white, determinado ang Lady Eagles na mapabuti ang kanilang posisyon sa Season 72. Sa paghahanda para sa kanilang sophomore season, nagtaasan ang training ng Fab 5 upang maiwasan ang sophomore jinx kung saan ang mga magagaling na rookies ay maaaring mag-perform ng mas mababa sa kanilang mga sumunod na collegiate playing years. Bilang resulta ng kanilang masipag na trabaho, nakamit ng Ateneo Women's Volleyball Team ang ikatlong pwesto sa Season 72 at nanalo ng kanilang unang medalya sa UAAP Volleyball Tournament. Kahit matapos ang matagumpay na pagtatapos ng bronze medal sa nakaraang season, ang Fab 5 ay naglalayon na makapasok sa finals sa Season 73. Gayunpaman, kinailangan muna nilang talunin ang malakas na koponan ng DLSU sa semifinals. Bagamat bumagsak laban sa eventual champions ng Season 73, nagbigay pa rin ng makabuluhang pagsusumikap ang blue and white sa nail-biting na 5-setter. Sa loob ng 3 season, sinikap ng Fab 5 na makapasok sa finals sa Season 74. Sa kabutihang palad, ang pagdagdag ni 3-time UAAP Juniors MVP Alisa Valdez ay nagbigay ginhawa sa mabigat na pasanin ng veteran Fab 5. Dahil sa kanyang kahangahangang opensa, tinulungan ni Valdez ang koponan na makarating sa finals matapos talunin ang University of Santo Tomas sa 4 na sets. Sa pagsuong sa stepladder finals para sa unang beses, nagulat ang blue at white nang biguin nila ang DLSU sa unang laro na naging una nilang pagkatalo sa buong season. Para kay Ferrer, ang suporta mula sa komunidad ang malaking faktor na nagtulak sa koponan na lumaban ng mas matindi. Mas marami kaming suporta mula sa ibang tao dahil kami underdogs.
sabi ng veteranong playmaker. Gayunpaman, ang mga nagtatanggol na kampeon ay masyadong malakas at nakuha ang titulo sa mga sumunod na 2 laro. Sa Season 75, bumalik ang Fab Five sa UAAP Finals na may isa pang pagkakataon na kunin ang titulo. Gutom para sa corona, ang Blue at White ay muling humarap sa defending champion na DLSU sa finals. Sa unang laro, nasira ang depensa ng Ateneo sa pamamagitan ng pagsalakay ng DLSU sa huling mga set na nagresulta sa kanilang pagkatalo, habang ang opensa ng Fab Five ay tinanggihan sa net at natalo sa straight sets sa kanilang pangalawang pagkikita. Bagamat lumaban ng buong tapang ang Lady Eagles, hindi sapat ang kanilang mga pagsusumikap upang bigyan ang Fab Five ng kanilang fairytale ending sa UAAP. Hindi naman sa hindi lumaban, pero mas talagang ginusto ng Lasal kunin yung championship, komento ni Ferrer. Kahit na may malungkot na pagtatapos sa kanilang UAAP careers, ang kasikatan ng Fab Five ang naging pangunahing bahagi sa pagpabuti ng volleyball program ng universidad, lalo na sa recruitment at bilang ng mga nagbibigay suporta. Kung wala si Fab Five, baka wala si Alisa Valdez, pahayag ni Sherwin Malonzo, ang program head ng volleyball program ng universidad. Sa pagtaas ng sponsorships, mas marami ring training camps ang dinaluhan ng Lady Eagles sa mga bansa tulad ng Thailand at Japan. Dahil sa pag-akyat ng bilang ng training camps, sumirit ang performance ng Blue at White sa UAAP na may tuloy-tuloy na pagpresensya sa Final Four at 3 kampyonato. Sa labas ng UAAP, marami sa mga alumni ng Ateneo Women's Volleyball Team ang nagpatuloy sa paglalaro ng volleyball sa profesional na liga. Bagamat hindi nakamit ng Fab Five ang kampyonato, nagbigay inspirasyon ang kanilang kwento sa mga atleta at non-atleta. Ang kwento ng Fab Five ay nagbigay buhay sa bagong henerasyon ng mga batang atleta, mga nagtataglay ng pangarap, anuman ang landas na iyong tatahakin. Isa sa mga bagay na itinuro ng kabuuang kwento ng Fab Five sa mas batang henerasyon na pwede kang mangarap ng malaki at maabot mo ang malaking pangarap mo. Katupange boys and girls, gusto mo bang sumali sa ating kauna-unahang GCash giveaway? Simple lang ang dapat mong gawin para makasali. Follow mo lang ang ating Facebook page na makikita sa comment section at pagkatapos ay mag-comment ka lang kahit sa anong video at gamitin ang hashtag na KatupangiTV. At kapag nagawa mo na yan ay maaari kang manalo ng 1,000 pesos. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay pakilike naman po at mag-subscribe ka na rin po sa channel na ito at i-click mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat po.